Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala
Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa live streaming ng Faith in Christ. And inaanyayahan ko po ang bawat isa na buksan ang ating Biblia sa Hebrew chapter 4, verse 12 to 16. Verse 12 po. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtagpo sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kanilaman hindi siya nagkasala. Lastly, verse 16 po, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Purihin po ang ating salita ng Diyos. Inaanyaya ko po tayo'y manalangin. Ama, salamat muli sa umagang ito at kami yung pinagsama-sama, Panginoon. And muli, Panginoon, nandirito po kami at tumihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Tulad nga ng iyong sinabi sa iyong salita na kami tao lamang, Panginoon, at mahina, Panginoon. Ganon din po ang inyong anak, ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo na nagkatawan tao, tinukso, Panginoon, pero hindi siya nagkasala, Panginoon. Naging malinis siya sa inyong paningin. Lord, itulad niyo po ang aming pamumuhay gaya ng inyong anak na aming Panginoong si Jesus, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Turuan niyo po kami lumaban sa tukso, Panginoon, sa kasamaan sa mundong ito, Panginoon. Lord, ituwid mo po kami sa aming mga pagkakamaling nagagawa. Ikaw lamang ang aming Diyos na kakapitan, Panginoon. Dahil alam namin ang mundong ito ay napakamakasalanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pang-araw-araw na pakikipaglaban, Panginoon. Lord, nagpapasalamat din po pa kami noon dahil hindi po kayo nagkukulang sa mga pagpapala, sa mga blessings na natatanggap namin, Panginoon, sa mga maliliit na bagay, Panginoon, na akala namin, Panginoon, akala ng ibang tao is napakasimple, ngunit para sa amin, Panginoon, is napakalaki. Tulad ng pagpoprotekta mo sa amin na patuloy, Panginoon, na hindi kami nagkakasakit, malakas kami, Panginoon, at patuloy namin hihingi ng inyong gabay, Panginoon, upang hindi makapitan ng anumang sakit ng corona, Panginoon, dahil naniniwala kami, nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw lamang ang magliligtas sa amin, na ikaw ang aming shield, ikaw ang aming protection, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin ang gawain ito, Panginoon, patuloy na pagpalain mo, Panginoon. Ginagawa namin ito para papurihan ka, Panginoon. And dinadalangin din po namin ng mga anak mong patuloy na ginagamit, si Pastor Ray, Panginoon. Bless him, Panginoon, dahil alam mo sa kanyang puso't isipan, Panginoon, na nababasa mo, Panginoon, na ginagawa niya ito pang papurihan ka, Panginoon. Lord, ito po'y lahat ng gawain, Panginoon, idadalangin namin, ilalapit namin sa inyo. At ito po'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga pong muli at nandito na naman po tayo sa ating programa, Sunday Worship. At ang pagsamba sa Panginoon ay dapat po nating ipagpatuloy kahit po nasa ilalim tayo ng pandemic. At purihin ng Diyos at patuloy po niya tayong pinapatnubayan upang atin pong may pagpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. At welcome po sa lahat ng sumusubaybay at nanonood ngayong umagang ito. At wini-welcome kayo ng lahat ng kaanib ng Faith in Christ Jesus Ministry.
At ngayong pong umaga ay ating pag-aaralan ng isang paksa patungkol sa mga suliranin at mga matitinding pagsubok ng buhay. Lahat po ng tao ay hindi makakaiwas sa mga suliranin at matitinding pagsubok ng buhay. Ito po ay bunga ng pagkahulog sa kasalanan or the fall of man dun sa paradise nang nagkasala ang tao. Doon, ang ibinunga nito ay isang sumpa sa buong sangkatauhan. Entire humanity ay sumailalim sa sumpa at maging ang mundo, ang earth, and the entire creation of God was damaged and was under the curse o sumpa. Kaya't nang dahil dito ay hindi tayo makakaiwas sa mga pain and suffering na idinudulot ng sumpang ito. We are a damaged people living in a damaged world. Pakinggan po natin ang isang talata dito sa Romans chapter 8, verse 22. Una po sa wikang English and then babasahin din natin sa wikang Tagalog. At ganito po ang inyong mababasa sa inyong mga monitor. Romans chapter 8, verse 22. For we know that the whole creation groans and labor with birth pangs together until now. Sa Tagalog po ay alam natin hanggang ngayon, until today, ang ibig sabihin, dumarating ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. The comparison, ang ginamit po ni Apostle Pablo, na tayo, lahat ng tayo, no exemption, nang dahil nga sa ating pong pahayag kanina, nang dahil sa pagkahulog sa kasalanan ng tao, ito'y nagbunga ng isang sumpa sa lahat ng nilikha ng Diyos, the entire creation, humanity, and the whole world. Lahat ng nilikha ng Diyos ay naapektuhan dahil dito. Kaya't hanggang ngayon, dumarating sa atin ang mga suliranin at pagsubok ng buhay. At yung hirap na ito ay katulad ng isang nanganganak. The comparison is katulad ng pain na dinadanas ng isang nanganganak. At wala pong exemption dito, even Christians. Kahit po yung mga born again ay hindi exempted na sa mga pain and suffering na dumarating sa pang-araw-araw nating mga buhay. At ang mga Christian po ay walang immunity or hindi nangako ang Panginoon sa atin ng immunity against pain and suffering. Wala pong ipinangakong ganyan ang Panginoon sa mga Kristiyano. But the good news is that ang pagbahambing niya sa pain and suffering na dinadanas ng tao ay katulad ng dinaramdam ng isang ina bago siya manganak. Yung pain, yung hirap at sakit na kanyang dinaranas ay yun ang paghambing na sa kanyang paglalahad or explanation about the pain and suffering of every individual na makaka-experience o dadanas ng ganitong paghihirap. Tingnan natin din ang sinasabi ng Panginoon in John chapter 16 verses 21 and 22. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish
for joy that a human being has been born into the world. Next verse po. Kapag nanganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanglibutan. This is the comparison, verse 21 yun o 21 and 22? And 22. Therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Sa Tagalog, gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ibig sabihin, dumadanas kayo ng mga pagsubok sa buhay, yung pain and suffering, ngunit muli ko kayong makikita at umapaw sa inyong puso ang kagalakang dahil hindi maaagaw ng ninuman. Iyan po ang mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon sa mga Kristiyano, yung inyong paghihirap ngayon, yung mga dinadanas niyong mga suffering and pain, katulad ng isang nanganganak, subalit pagkapanganak ng isang ina, nakita niya ang kanyang child, yung kanyang anak, nakakalimutan na niya yung lahat ng paghihirap na kanyang dinanas, sapagkat iyon ay papalitan ng malaking kagalakan or great joy, sapagkat lumipas na yung paghihirap. Now, ang sabi ng Panginoon, ngayon, kayong mga Kristiyano, ganyan din kayo dumadanas ng paghihirap, katulad ng isang nanganganak, subalit sa aking muling pagbabalik, makikita ko kayong muli, at makikita nyo akong muli, at mag-uumapaw ang inyong galak, sapagkat mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. So, kaya po, ito po ang magiging tema ng mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Kaya't ang pamagat po ng ating mensahe ay, kung tayo ay dumadanas ng mga pain and suffering right now, sa kasalukuyan, or maybe not now, in the future, na kung sakaling darating sa atin yung mga matitinding pagsubok ng buhay, yung mga suliraning napakabigat pasanin ng isang tao, ang sabi ng Panginoon, do not stop believing. Rescue is coming soon. Yan po ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga. Ito po ang ating magiging tema sa ating pag-aaral upang kung sino man ngayon ang dumadanas ng ganitong matitinding paghihirap at pagsubok sa buhay, or hindi pa ngayon, in the future, at kapag dumating yon, ang sabi ng mensahe, huwag kang bibitaw, do not stop believing, because rescue or deliverance will come soon. Yan po ang ating paksang pag-aaralan ngayong umaga. At yung pong binasa kaninang teksto in Hebrew chapter 4 verse 12, let us read again. Hebrew chapter 4 verse 12, pasimula sa verse 12 hanggang 16. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intent of the heart. Wag na po sa Tagalog, tuloy-tuloy natin dun sa English. Mamaya po natin gagamitin yung Tagalog version, English and Tagalog. But since this is the text, ay babasahin muna natin sa wikang English. And there is no creature hidden from this sight, from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. And then the next verse, in verse 14,
Uh, Verse 14, seeing them that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. And then verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. At ito po ang tekstong ating gagamitin. Bagamat ito'y tumutukoy patungkol sa mga dinanas na hirap at mga pagkakamaling nagawa ng bansang Israel through the leadership of Moses at hindi nila naabot ang promised land na kung saan yung joy, yung kagalakang hindi maagaw ng sino man ay hindi nila narating because of some sin and mistakes na nagawa ni Moises. Nagpaikot-ikot sila dun sa promised land at hindi nila na puntahan yung pangako ng Diyos for 40 years. Now, ang pain and suffering na pag-uusapan po natin ngayong umaga bilang ating topic ay hindi about simple pain and suffering na maaring danasin ninuman ng mga Kristiyano or non-believers na maaring ma-experience ng lahat ng tao. Yung sitwasyon, ang pag-uusapan po natin, hindi yung simple suffering and pain. Ang pag-uusapan natin yung sitwasyon na nawalan ka na ng pag-asa. There is no more hope. Wala ka nang lalapitan. Nasandal ka na sa pader. Nasa dead end ka na. Wala ka ng kakayahan para magkaroon ng deliverance dun sa iyong pagdurusa at mga hirap na dinadanas. And the only recourse, ang tanging solusyon ay ang Diyos lamang, ang milagro ng Diyos sa ating buhay. Kaya yun po ng ating pamagat ng ating pag-aaral ay just hold fast. Diyan ka lang, manatili kang magtiwala sa Panginoon dahil yung deliverance or rescue ay paparating din sa atin. Yan po yung ating pag-aaralan, hindi yung simple pain na lilipas at lilipas din. At yung katulad nung nangyari kay Job, yung kasaysayan ni Job, yung kasaysayan ni Joseph, at yung kasaysayan ni David, yan pong klase ay naniniwala sa akin na aking sinasabi at ipinahayag ngayon, purihin ng Diyos sapagkat alam ba ninyo, wala pa po akong nakitang born again na namamalimos sa kabila po ng mga crisis at disaster na dumating sa ating bansa. At wala rin po akong nakita pa so far unless you feed me an example or na ang pangyayari na may nakita kayong mga Kristiyanong pumipila dun sa mga relief distribution. So para ko po wala pa akong nakitang ganun. Sapagkat ang Kristiyano ay nagtitiwala at laging umahawak sa mga pangako ng Diyos sa Kanya.
in every disaster and crisis na nandyan na po yung Pinatubo, yung Yolanda, and sa ngayon, sa pandemic, wala pa po akong nakitang nakikipag-agawan na Kristiyano sa mga relief operation ng ating bansa. Sapagkat ang community of Christians ay nagtutulungan sa ganitong sitwasyon. It can be economic or financial, or it can also be health or illness, disease. Mayroong mga pagkakataon na darating sa atin ng karamdaman na walang lunas. Napakahirap, maging mga doktor ay wala nang magagawa. And the only solution is yung pagkalinga ng Diyos sa atin, yung milagro ng Diyos, yung mga walang lunas, or maybe yung COVID-19. So, it can be economic or financial, it can be health problem or illness, and the third one is maybe ang problema o suliranin o pagsubok na dinadanas mo ngayon or even in the future ay patungkol sa mga enemy. Mga kumakalaban sa'yo. Kasi po, mayroong mga taong wala ka namang ginagawa sa kanila, pero galit na galit sa'yo. Ewan ko kung naranasan na ninyo ito. Wala ka namang ginagawa sa kanila, wala kang ginagawang masama, pero galit na galit sa'yo. At lalong-lalo na, maaaring ginagawan mo na ng lahat ng kabutihan na kaya mo according to your ability and capacity, ay ginagawan mo siya ng kabutihan para ma-please mo siya, para lalong-lalo para maakit mo siya sa pagkalinga ng Diyos, pero galit na galit pa rin sa'yo. Ang ibig ko po sabihin ay maaari ding mga enemies ang magbibigay ng malaking problem sa atin. Kaya may kasabihan nga, your best friend can be your worst enemy. So, ang mga problemang dumarating sa ating buhay ay resulta ng ibang tao. Nagkakaproblema ka because of some other person na hindi mo naman kagagawan, pero ikaw ay nadamay dahil sa problemang kanilang ginawa. So, it became also your problem, and sometimes it is even bigger than the problem that they created. Mas mabigat ang pagsalo mo ng problema. But many times, yung mga problems o pagsubok ng buhay na dumarating sa atin are the result of our own making. Nang dahil sa ating mga maling desisyon sa buhay. Our wrong choices in life. Mali yung ating mga naging desisyon, of course, the result is problem. At kapag, katulad halimbawa, alam mo nang ang sweldo ng asawa mo ay kakonti lamang, subalit kung gumasta ka naman higit dun sa income na dumarating sa'yo sa sweldo ng asawa mo, of course, matatambakan ka ng utang at lalaki ang problema mo. So, ang problema ay maaaring kagagawan ng ibang tao at nadamay ka lamang, or yung problemang dinadanas mo ay nang dahil sa iyong sariling kagagawan. And if these things happen, nangyari o mangyayari sa ating buhay, paano natin haharapin ang mabibigat na problemang darating or dumating na sa ating buhay? Balikan po natin yung Hebrew chapter 4, verse 12. Sa Tagalog na lang po, kanina binasa natin sa English. Ang sabi po dito sa Hebrew chapter 4, verse 12, na siyang ating teksto ngayong umaga. In verse 12, ang sabi po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.
mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Double-edged sword. Yung talim niya sa magkabila, sabing ganon. Ito'y mabisa at buhay. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Ano ibig sabihin doon sa English? Able to separate between soul and the spirit. Ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. It can be explained or interpreted in like me or any person na nagtuturo ng salita ng Diyos, nag-a-advise ng sa salita ng Diyos, ito'y nakakasakit. Ang salita ng Diyos ay masasaktan ka when applying a solution. Every solution that God uses or isinulat niya sa salita ng Diyos or the scripture, minsan ito'y nakakasakit. Pero yung sakit, hindi lamang sa taong subject, maging dun sa taong nagsasalita nito ay posibleng tatama rin sa kanya. We can interpret it that way. Pwede nating gamitin o ipaliwanag sa ganitong sitwasyon. But ang ibig ko pong sabihin ay ipunto dun sa nakakaalam. In the English version, it says, discern of the thoughts and intent of the heart. Nadidiscern mo yung intention and yung kaisipan and intent of the heart. Kaya, it is a metaphor o paghahambing na ang salita ng Diyos ay buhay. Sinasabi ko pong buhay sapagkat subukan natin. Magbasa ka ng isang talata sa Bible ngayong araw na ito, linggo. And then again, you read it next Sunday. It will deliver a different message to you according to your needs and situation in life. Why? Because buhay ang salita ng Diyos. Nakasulat the same verbal words na nakasulat doon, but it delivers different message to a Christian because ang salita ng Diyos ay buhay. At ito'y mabisa rin. Mabisa sa anumang sitwasyong kinalalagyan ng isang Kristiyano. So therefore, kapag dumating ang ganitong sitwasyon sa atin ng pain and suffering, the first solution na pwede nating i-apply ay ang salita ng Diyos because the Word of God is alive at ito'y mabisa, buhay at mabisa. The first consultation na ating dapat lapitan ay ang salita ng Diyos because every problems in life, the solution were written in the scripture. Mga problemang pampamilya, mga personal na mga problema, and other problems against your neighbor, against your enemies, lahat po makikita natin ang tamang sagot, ang tamang solusyon sa salita ng Diyos. At bibigyan tayo ng discernment upang mapaliwanag sa atin kung ano ang kahulugan ng sitwasyon na ating dinadanas. This is one of the most quoted verse in the Bible, itong Hebrew chapter 4 verse 12. But it is about trusting the words of God to learn the will of God. Ito po ay patungkol sa pagtitiwala sa salita ng Diyos upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. The scripture is our tool to discern. Ang scripture ay ang ating pwedeng gamitin upang malaman natin ang kalooban ng Diyos at kung ano bakit nangyayari sa atin itong pain and suffering na atin pong inabutan to the point of almost giving up. Dito po natin makikita ang kasagutan sa salita ng Diyos. Yung atin pong mga problems
suliranin sa buhay, ang pinakamabisa pong hanapin ang solusyon at ang dahilan bakit tayo nasadlak sa ganitong kalagayan at umabot na tayo up to the point of almost giving up. Sumusurrender na tayo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ito, Panginoon. Ang kasagutan po, makikita natin sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Meron pong mag-asawang kapatid. Sana po wag magdamdam sa akin si Brother Ruel at Sister Des, sapagkat hindi ko po sila hiningan ng approval upang gamitin ko ang halimbawang ito na nangyari sa kanilang buhay. But pagparumanin po ninyo, kapatid na Roel and Sister Des, sapagkat yung nangyari sa inyo is a good example of completely trusting the Lord, sapagkat alam ko po ang inyong pinagdaanan at masasabi kong napakagandang ehemplo na pangmarisan ng maraming Kristiyano. So, dapat po ninyong ikagalak na gagamitin ko ang naging karanasan ninyo kung paano kayo kumapit sa Panginoon at hindi kayo bumigay. You did not stop believing sapagkat nagtitiwala kayo sa Diyos that rescue is coming soon. Ang kwento po sa mag-asawang ito, na Kristiyano po, kapatid sa Panginoon, ang kanilang anak na panganay ay nagkaroon ng karamdaman. Isang sakit, deadly and very rare. Sinabi ko kung very rare because according to the doctor in UST, I don't know if I'm correct, 1 in a million na sakit. Ang tawag po dun sa karamdamang dumapo sa kanilang anak is Japanese encephalitis. Very rare because siguro po sa Pilipinas wala pang 10 o 100 ang nagkaroon ng ganitong karamdaman. Si Brother Ruel po is a OFW, overseas Filipino worker, at noong nangyari po sa kanilang anak na ito at alam po ninyo, ang naging gastusin nila sa ospital ay humigit kumulang sa 1 milyon. And ang mabigat po dito, maging yung mga doktor at yung ospital, hindi alam kung paano gagamutin yung sakit na ito because there is no medicine at present na available para i-cure ang ganitong karamdaman. Kaya ang ginawa nila is experimentation, and yet gumastos sila ng napakalaking halaga. At nung nakikita ni Brother Roel ang kanyang anak sa kanyang pagdurusa at ang pagdurusa ni Sister Des na kanyang ina, ang sabi ni Brother Roel, not because he is giving up, but because nagtitiwala siya sa Panginoon that in any event, anuman ang mangyayari, alam niya ang kanyang anak, darating ang panahon, they will be all together in paradise, in langit, pagdating ng panahon. Ang sabi ni Brother Rod, the Lord, if it is God's will, let it be. Sabi niya, if God gave us Nicole, ang kanilang anak, and He can get her anytime. Ang Diyos ang nagbigay sa atin kay Nicole, pwede niyang kunin si Nicole at anytime. Anytime God's desire. He is our God. Praise the Lord. Sabi po ni Brother Ruel, is that not a complete trust in the Lord? Sabi niya, Lord, ikaw ang bumigay sa amin kay Nicole. Binigay mo siya sa amin. Ngayong siya'y dumaranas ng ganito. Kung gusto mo na siyang kunin,
Nasa sa iyo ang decision, Lord. Pinasasakop ko sa iyo ang nagpapasakot ako sa iyong kalooban. Purihin ng Diyos. Yan po ang pahayag ng lalaki, ng husband. Pero itong si Sister Des, ang sabi niya, I will not stop believing His promises. Pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos at hindi muna ako ibibigay. I will pray to the Lord. Ano po ang sabi ng Bible? She consulted both of them, the father, Brother Rowell, and Sister Des. They consulted the Word of God. Kanilang kinonsulta, lumapit sila sa salita ng Diyos. Pakinggan ninyo ang sabi ng salita ng Diyos in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Sa Tagalog po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ano po ang sinabi dun sa verse 7? And the peace of God will surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus. And sa Tagalog in verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang sabi ni Sister Des, I will pray to the Lord. Yung kanyang daing sa Diyos. Alam ninyo, kapag nanalangin ka sa Diyos, sabi niya dun sa verse 6, manalangin ka at kasama yung daing. Lord, sabi siguro ni Sister, I don't know. Huwag mo munang kunin si Nicole sa akin. Mahal ko si Nicole. Mahal namin siya. Bigyan mo pa kami ng panahon na makapiling siya. At siya'y nagpasalamat sa lahat ng biyaya with thanksgiving. When you pray, let your troubles and everything ng inyong pangangailangan be made known unto God. Ipahayag ninyo sa Panginoon. Pero mayroong daing na kasama upang makita sa atin yung seriousness, yung katapatan ng ating panalangin with thanksgiving na may pasasalamat because dinanas mo man ngayon ang paghihirap, the pain and suffering you are enduring right now. Kung babalikan mo ang nakaraan, napakarami palang biyaya at pagpapalang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang ginawa ang gagawin natin, ipagpasalamat din natin yun sa Panginoon. Alam ninyong mangyayari, sabi dun sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan, surpasses all understanding, hindi natin maunawaan yan. Yan yung tinatawag na miracle ng Diyos. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso, bibigyan na tayo ng kapayapaan ng ating puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, the solution for every difficult problem and situation na ating haharapin is to consult the Word of God. At sinabi nito ng salita ng Diyos, you pray. Manalangin ka sapagkat hindi pagkakait sa atin ng Panginoon ng kapayapaan at ang kasagutan sa ating mga problema. Kaya, ang sabi ng mag-asawang ito, sabi na, we will not stop believing because the deliverance, the rescue is coming soon. Totoo nga naman po. Isipin nyo, nakaligtas si Nicole nang dahil pinakinggan ng Diyos ang daing ng mag-asawang Brother Rowell and Sister Des. Purihin ng Diyos. Ganon din po ang nangyari kay Job at Joseph. They did not stop believing, and in the end, the will of God is revealed because of them. Si Job po,
is a model of a man with complete trust, and the glory of God is revealed through him. Siya po ang ginamit na modelo ng Diyos patungkol sa do not stop believing because rescue is coming soon. So yung lahat ng nawala sa kanya, binalik ng Panginoon, double. Ganon din po si Joseph. Nung ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid, hindi niya pinalitan ito, bagamat mayroong pagdaramdam sa kanyang sarili. Of course, he is just human. Siyempre, masasaktan siya. Mga kapatid mo, ibebenta ka sa ibang tao. Mas yung hindi niya nadama yung pag-ibig at pagmamahal ng mga kapatid dahil ibinenta siya, dahil sila ay nainggit sa kanya. So, ipinagbili siya, but he trusted the Lord fully and did not stop believing. At in the end, yung rescue, the will of God for Israel was revealed through him. So, purihin ng Diyos. Now, in verse 13, ganito po ang nilalaman ng Hebrew chapter 4, verse 13 sa Tagalog. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Remember, hindi natutulog ang Diyos. Anuman ang dinadanas mo bilang kanyang anak, ay hindi may tatago sa kanya, sapagkat walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ng nagaganap sa buhay ng isang Kristiyano ay hayag sa kanya at lantad sa kanyang paningin. 24 hours, araw-araw, 24 hours a day, laging nakatingin ang Diyos sa kanyang mga anak. Nagbabantay, nakikita ang ating paghihirap at ang ating mga suliranin sa buhay. Sapagkat darating ang araw, dun sa kanya tayo magsusulit kung paano tayo nanindigan sa ating pananampalataya, kung paano tayo nagtiwala sa ating Diyos na tagapagligtas. There is no creature that is not manifest. Lahat ay hayag at kanyang nakikita, sapagkat hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang ating pinagdadaanan, at kung tayo'y dadaing sa kanya, hindi niya ipipiit ang kanyang mga mata at hindi niya itatago ang kanyang pagdinig sa atin. Nakita niya si Job. Nakita niya si Job nung nag-hide siya ng kanyang buhok. Kinalbo niya ang kanyang sarili at kumuha ng abo at ibinuhos sa kanyang ulo dahil sa matinding hapis at lungkot nang dahil sa mga nangyari sa kanya. Nakita rin niya si Joseph, yung sama ng loob at galit sa mga kapatid nang siya'y ipagbili. Subalit sa kanyang pamamanglaw sa kanyang ama at sa kanyang ina, because napakahirap po yung ikaw ay mawalay sa iyong mga magulang. Nakita rin niya si David. Alam po ninyo, si David ay isang national hero sa bansang Israel. Pagkatapos niyang ginapi si Goliath, after defeating Goliath, he became a national hero in Israel. Sikat na sikat siya. He's famous. Kinikilala ang kanyang katapangan at kagitingan at pagtitiwala sa Diyos. And then suddenly, the turn of events, dahil sa inggit ni King Saul, he became a fugitive. Public enemy number 1. Nagpapatago-tago siya sapagkat King Saul wants him dead. A man called friend of God, close to the heart of God, now siya'y patago-tago sapagkat siya'y pinaghahanap dahil sa siya'y naging public enemy number 1. Siya'y pinapapatay ni King Saul. Ano po ang ginawa ni David? Pakinggan ninyo yung Psalm 13. Psalm chapter 13 verse 1. Ang sabi niya, "How long, Lord?
Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Hanggang kailan, Lord? You see? Dumaing siya sa Panginoon. Ang sabi niya, hanggang kailan, Lord? Hanggang kailan ako maghihintay sa iyong deliverance, sa iyong rescue? At siya'y nanalangin in Psalm 35, verse 1 to 4. Plead my cause, O Lord, with those who strive with me. Fight against those who fight against me. Verse 2. Take hold of shield and buckler and stand up for my help. Verse 3, tuloy-tuloy po. Also draw out the spear and stop those who pursue me. Say to my soul, I am your salvation. And the last verse, let those be put to shame and brought to dishonor who seek after my life. Let those be turned back and brought to confusion who plot my heart. Sa Tagalog, mas gusto ko pong sa Tagalog dun sa verse 1. Alam po ninyo, dun sa other version, ang sinasabi rito, ipagtanggol mo ako, Panginoon. Ang mga sumasalungat laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong digmahin. Sabing ganon. Sa kabuuan, ang sinabi dun sa other version, ipagtanggol mo ako, O Yahweh. In verse 2, sa Tagalog pa rin, ang iyong kalasag at sandatang laan, kunin mo at ako ay iyong tulungan. In verse 3, dalhin mo ang iyong palakol at sibat at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. And verse 4, silang nagnanasang ako'y patayin ay iyong igupo at iyong hiyayin. At ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila at iyong lituhin. Alam po ng Panginoon ang nagaganap sa buhay ni Haring David sapagkat siya'y kaibigan ng Diyos at malapit sa puso ng Diyos. Jeremiah chapter 20 verse 11 and 12. But the Lord is with me as a mighty, awesome one. Therefore, my persecutor will stumble and will not prevail. They will be greatly ashamed, for they will not prosper. Their everlasting confusion will never be forgotten. And then verse 12. But O Lord of hosts, you who test the righteous and see the mind and heart, let me see your vengeance on them, for I have pleaded my cause before you. Sa Tagalog po. Subalit, ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tungkol sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatanggumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. And then verse 12. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipagkakatiwala ko sa iyong mga kamay, sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Sabi po ni Jeremiah, vengeance is from the Lord. Lahat po ng bagay ay hubad at hayag sa mata ng Diyos. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Deliverance will come soon. Don't stop believing. Yan po ang kahulugan ng lahat ng mga pangyayari
dapat nating alamin ang solusyon at bakit tayo nagkakaganyan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat tandaan natin, hindi natutulog ang Diyos at nakikita ang ating kalagayan, ang ating pinagdadaanan. At ito po ang nangyari sa maraming buhay ng mga Kristiyano. Buhay ng mga Kristiyano. Isa po rito si Job, si Joseph at si David. And then, verse 14 of the text, Hebrew chapter 4, verse 14. Kaya nga, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Hold fast. Do not stop believing. Magpakatatag kayo sapagkat nandyan ang salita ng Diyos. At dahil nandyan ang salita ng Diyos, matutuklasan natin bakit nangyayari sa atin ito. So, pwede nating itama anumang bagay na nangyari, ng mga pagkakamali na nangyari sa ating buhay. At pagkatapos, yung solusyon nandyan po sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapagtago sa Kanya. In verse 13, sabing ganon, lahat ng bagay ay hayag sa Kanya. Alam niya ang nangyayari sa atin. Alam niya bakit tayo nagkakaganyan. At alam niya ano ang solusyon na makikita natin sa salita ng Diyos. Pero ang sabi niya, let us hold fast. Huwag tayo, in verse 14, huwag tayong magpakatagtag tayo sa ating mga pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari, dakilang saserdote, a high priest na pumasok sa kalangitan, na bumalik sa langit, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kung hindi si Jesus na anak ng Diyos. Huwag tayong bibitaw. Do not stop believing. Hawakan nating maigpit ang ating pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon at ang ating pinakapunong pari or saserdote na pumunta dun sa langit. Kung dumadanas tayo ng pain and suffering, maybe hindi katumbas nung kay Job at kay Joseph at kay David. Subalit, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Si Jesus ang ating deliverer. Siya ang ating Savior. Siya ang magre-rescue sa atin. And He is coming soon. Hallelujah. Do not stop believing. Darating siyang muli. Yung binasa natin, sabing ganon, babalik siyang muli upang ipagkalob sa atin ang rescue o ang kaligtasang ipinangako niya sa atin. At pag dumating siya, parang yung babaeng nanganganak pagkatapos ng pain and suffering, nung lumabas ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan, papalitan niyo ng joy, ng kagalakan na hindi maagaw sa atin ni numan. Marahil po, ang nagaganap sa atin ay isang pagsusulit. Ang ating pananampalataya is being tested. Nire-refine ng Diyos, pinipino ng Diyos ang ating pananampalataya katulad ng ginto na inilalagay sa apoy upang lalong magningning katulad nung nangyari kay Job, kay Joseph at kay David. At ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 1, 6 and 7, huwag tayong bibitaw. Ang ating pananampalataya is being tested. This is a test of faith, marahil, ang nagaganap sa atin. Verse 6 muna. In this, you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. You rejoice. Do not stop believing. Sapagkat, sabing ganon, for a little while, marahil paulit-ulit na sinusubok ang inyong pananampalataya. And then in verse 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise,
honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Maaring ito'y paulit-ulit na nagaganap sa atin. Sa Tagalog, ilipat mo sa Tagalog upang lalo nating maunawaan. Ang gindo, bagamat hindi sa verse 6 muna ng Tagalog. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, yung ating pagiging anak ng Diyos when we became born again. And being a child of God, dapat ninyong ikagalak ito, sabi ng Panginoon. Kahit na maaring dumanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yung ating pananampalataya, ang ating pagiging anak ng Diyos, ikagalak natin yon. Bagamat ito'y isasalang sa apoy at dadaan ng paulit-ulit na pagsubok. Tandaan ninyo, hindi lang minsan, iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ito'y maikling panahon lamang. And then verse 7 sa Tagalog, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yung faith natin, pinadadalisay. Pinadadaan sa iba't ibang pagsubok. It is a test of our faith. Gayon naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon may papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sa Tagalog, 1 Corinthians. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. You see, kanina ang pahayag ko, lahat tayo ay dadanas ng iba't iba at iba't ibang uri ng kahirapan at pagsubok sa ating buhay. Hindi lang kayo ang dumaan dyan, sabi ng Panginoon. Dinaanan at naranasan yan ng iba't ibang tao. Pero tapat ang Diyos at hindi niya ipagpaintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. As a children of God, bilang anak ng Diyos, hindi naman niya ipaintutulot sa atin na subukin tayo ng higit sa inyong makakaya. Hindi gagawin ng Diyos sa atin yon. Yung pagsubok na dadaanan natin, lahat yan makakayanan natin. Kaya nga lang, sinusubok ang ating pananampalataya hanggang saan natin kayang dalhin ang bigat, ang hirap at suffering and pain na dadaan sa buhay ng lahat ng tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at upang malampasan ito. You see, lahat pala ng pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos, yung kaya lang natin dalhin. Nakayanan mo yung 10 kilos. Susunod, maybe gagawin yan 12 kilos, 13 kilos, 14 kilos. Pero tandaan ninyo, ang sabi niya, kahit darating at iba't ibang mabibigat na pagsubok, yung solusyon sa ating problem ay nakahanda rin. Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. You see, problem will come in the life of a Christian, but the solution is always there that God will provide upang malampasan natin ito at makayanan ito. Why? Because God is training us to grow in pain here on earth. Pinalalakas niya tayo sa pamamagitan ng training ng hirap at pasakit sa mundong ito. Bakit po? Because upang hawakan nating mahigpit si Jesus si Jesus na ating dakilang saserdote. Kumapit tayo sa kanya. Sinusubok niya ang ating pananampalataya, dumadaan tayo sa mga pagsubok, ng mga pain and suffering upang humawak tayo ng magpit kay Jesus.
upang sa ganon may appreciate natin to the fullest pagdating natin dun sa kanyang kaharian, dun sa kaharian ng langit, the joy and happiness doon sa kingdom ay atin pong i-appreciate to the fullest. And then finally, sa ating pagtatapos, in verse 15 and 16, bilang conclusion ng ating pag-aaral ngayong umagang ito, in verse 15 and verse 16 of Hebrew chapter 4, ganito po ang ating pagsasara sa mensaheng ito. Ang sabi po niya, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses." Ang ating tagapagligtas, ang ating high priest, ang dakilang saserdote ay hindi maaring hindi siya magsimpatay sa ating mga weaknesses, sa ating mga kahinaan, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Sapagkat siya rin ay dumanas ng mga temptation na dumating nung siya ay sinubok ng devil. In verse 16, ang sabing ganon, "Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need." Sa Tagalog po ng verse 16. Kaya't huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ayan po, napakaliwanag po. Kapag dumadaan tayo sa ganitong mga pagsubok ng buhay, yung matitinding pagsubok ng buhay, mga suliranin na parang sobrang bigat na hindi natin makakayanan, isipin natin, mayroong salita ang Diyos na iniwan sa atin at nakikita niya ang lahat ng kalagayan natin. Walang maitatago sa Kanya na nakikita niya ang ating paghihirap. Hindi siya natutulog. At pagkatapos, lumapit tayo sa Kanya boldly, may pagtitiwala, lumapit tayo sa Kanyang trono sapagkat Siya'y mahabaging Diyos. He is a merciful God upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Let us come boldly to the throne of grace to obtain mercy, sabi po sa English. He is a merciful God. Hindi siya maaaring hindi mahabag sa ating mga kahinaan kung tayo man ay mahulog sa kasalanan. Mga brothers and sisters, the message is that kapag dumadaan tayo sa mga ganitong pagsubok ng buhay, do not stop believing. Rescue is coming soon. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. At nahahayag sa amin ang inyong dakilang pag-ibig at pagiging mahabaging Diyos. Na sa mga panahon ng aming dinadanas na paghihirap, mga pain and suffering na aming pinagdadaanan, lumapit kami sa trono ng iyong biyaya upang makamtan namin ang habag, yung mercy at ang mga paraan na yung itutulong sa amin kapag kami ay nakakaranas ng ganitong mga pagsubok sa buhay. Kung mayroon po sa inyo mga kaibigan ko at mga kapatid na dumadanas ng ganitong paghirap, inaanyahan ko po kayong lumapit sa Diyos ngayong umagang ito. Itaas po ninyo ang inyong kamay sa langit. At tayo'y manalangin at sasamahan ko kayo sa panalangin. Amang Diyos, sa sandali pong ito, sino man po ang iyong anak na dumadanas ng ganitong pagsubok at matitinding paghihirap sa buhay, lalo na sa panahon ng pandemic na ito, O Diyos, inilalapit ko po sila sa iyo. At sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya at igawad mo sa iyo, sa kanila, sa aming lahat, ang iyong habag upang malampasan namin
ang mga paghihirap na dumarating sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama, at ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga pong sa inyong muli at nawa pagpalahin tayo ng Panginoon Diyos. And to God be the glory. At ang hiling ko po sa Panginoon na ipagpatuloy niyang gabayan ang ministering ito upang mahilahad ang kalooban ng Diyos sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito ng Faith in Christ Jesus Ministry. To God be the glory. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.